dapat nating maintindihan. Dahil hindi ka po pwedeng magtagumpay kung hindi natin alam yung mga laban na kinakaharap mo. Amen. Hindi mo po pwede magtagumpay hanggang hindi mo naiintindihan yung mga problema, mga pagsubok, o yung mga challenges na yung kinakaharap. Kagaya ni Manny Pacquiao. Paano nagtatagumpay si Pacquiao sa kanyang laban o sa kanyang pakikipagtunggali sa kanyang mga nakakaharap? Una, ang sabi ko ni Pacman, nagtatagumpay siya hindi dahil sa kanyang lakas talaga. Alam niyo ang unang dahilan? Dahil naiintindihan niya, pinag-aralan niya kung sino at kung ano ang kakayanan at kalidad ng kanyang kalaban. Dahil kahit gaano magkagaling sumuntok, kung hindi mo kilala yung kalaban mo at hindi mo alam yung kalaban mo, malabo mo at mahina ang tsansa para ikaw magtagumpay. Maraming Kristyano hindi maaaring magtagumpay kapag sa kanyang buhay hindi niya naiintindihan at hindi niya alam yung bawat laban, yung bawat pagsubok, yung bawat mga hamon na kanyang pinagdadaanan. Pastor, nasa Bible po ba yan? Kung kayo may mga Biblia, buksan niyo po sa aklat ng mga bilang sa Numbers chapter 13 verse 17 to 20. Makikita po natin dyan yung buhay ni Moses. Nakikinig pa po ba kayo? Nakikinig pa po ba kayo? Si Moses po na isang lingkod ng Panginoon. Mababasa niyo po dyan na ang Diyos ay nangako sa kanila bago natin basahin. Ang Diyos ay nangako sa mga Israelita sa pangunguna ni Moses na dadalhin sila sa lupang pangako, dadalhin sila sa lupang sagana sa lahat ng bagay. Doon ay makapamumuhay sila ng matiwasay at matagumpay. Subalit, bago sila makarating sa tinatawag na Promised Land, kinakailangan ay tumawag sila sa mga Hittites, sa mga Amoreo, na nandoon yung mga kalaban, doon mismo sa lugar ng Canaan. Para makonquer nila yun, dadaan muna sila doon sa tinatawag na Canaan. Kaya ang ginawa po ni Moses, nagpadala siya doon, nagpasuko siya doon ng mga tiktik o ng mga spy upang tiktikan at alamin kung sino at anong mga tao ang naroon sa lugar na yun bago sila sumalakay at lumusog upang i-conquer ang lugar ng Canaan. Kaya basahin po natin ang sitwasyon ng kalalagayan. Sabi diyan ng Numbers 13 verse 17. Basahin po natin sabay-sabay. Are you ready? Okay, basahin po natin. Bago lumakas ang mga tiktik, pinagilinan sila ni Moses. Sa Negev kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburan. pag-aralan ninyong mabuti tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa at kung matitibay ang buo o wala ang mga lungsod. Amen. Nandiyan pa ba tayo? Nakita ko natin yung iniutos ni Moses sa mga spy at kasama ko dun yung 10 spy at yung 2 spy kaya 12. No? Si Joshua, no? Tsaka si Caleb. Amen. Nakakapasin mo natin doon nang pumunta sila doon, sinunod nila yung utas ni Moses. Pinaalam ngayon ni Moses sa kanila, alamin ninyo kung sino mga tao naroon, kung gaano patagad ang kanilang mga muog, kung gaano at ang sitwasyon na naroon. Ang ginawa ng mga tiktik, sumunod sa utas ni Moses. Pumasok po sila sa lugar ng Canaan at inalam nila, nagdaan sila sa Negev. Kinalam nila at kung makita mo nila, bumalik sila kay Moses. At ang report ng 10, kung magpapatuloy po natin ang pagbasa at pag-aaral niyan, dinireport mo ng 10 tiktik ng 10 spy. Sabi nila, Moses, mainam, sagana ang lugar na pangako ng Diyos sa atin. Ito nga ang katibayan. Kami ay may dalang isang bulig. Alam niyo yung bulig, hindi isda. Bulig ng ubas. Amen. Isang bulig ng ubas. At alam niyo po ba ang bubuhat ng isang bulig na ubas? 2 tao. Kaya yung nabibili yung ubas dyan sa bayan, yung isang bulig nun, 2 tao po bumubuhat. Dahil sa lalaki, yung ubas. At sabi nila, sagana na ang lugar na yun. At doon ay napakainang, napakaganda ng lugar. Pero sabi mo ng 10 spy, subalit, hindi na tayo pwede pumasok doon. Kasi, ang lalaki ng
mga anak ni Anak. Yung mga anak ni Anak, lalaki, mga higante. Sabi mo ng mga spy, kapag pumasok tayo doon, kakainin nila tayo ng buhok. Dahil sa sobrang lalaki mo ng mga anak ni Anak, hanggang tuhod lang po yung mga Israelita. Amen. Ano ba kayo? Hanggang tuhod lang. Kaya nireport mo nilang mapapatay ng tayo kasi ang lalaki nila. At titibay yung buhok nila. At dahil sa kanilang bad report, ano po nangyari? Nalungkot yung mga Israelita. Nalungkot at magdamag na hindi nakatulog. Umiiyak. Mababasa niya sa Numbers chapter 14. Umiiyak po sila magdamag at nawala ng pag-asa. Dahil yung kanilang kinakarap na kalaban, ang lalaki. Ang tibay ng loob. Napakahigpit ng seguridad. Pero ang sabi mo ng dalawang spy, si Joshua at si Caleb, Moses, ito na yung tamang panahon. Lusubin na natin ang lugar ng Canaan dahil ito ibinigay na sa atin ni Yahweh. Amen. Let us go out and possess the land. Ang sabi po ng mga man of God na si Joshua at si Caleb, dahil napag-aralan ni Joshua at ni Caleb kung paano mapapagtagumpayanan ang tinatawag na malalaking kalaban at yung buo ay paano ito papasukin dahil naintindihan at naunawaan po nila na ang kanilang kalaban ay kung anong sitwasyon at kalalagayan. Amen. Handa pa ko ba kayo? Amen. Naintindihan po ba natin ang pinag-aaralan natin? Amen. Dahil hindi po tayo maaaring magtagumpay kung hindi po natin naintindihan ang bawat laban na ating kinakaharap. Hindi po tayo po pwedeng magkaroon ng solusyon sa anumang bagay na ating nararanasan kung hindi natin naintindihan yung bawat dahilan at bunga ng ating pinagdadaanan. Halimbawa, masakit ang batok mo. Amen. Masakit ang batok mo. Araw-araw masakit batok mo. Ngayon hindi mo alam kung anong dahilan. Hindi mo ngayon mabigyan ng solusyon. Kaya pala masakit ang batok mo. Ang dahilan nito ay lagi kang puyat. Amen. Dahil hindi mo alam din pala yung dahilan, eh lagi kang nagsasabi. Lagi kang nahihirapan. Lagi kang, nababanas. Bakit tayo hindi mo nabibigyan at naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan mo? Eh, importante mo kasi dito, para mapagtagumpayan natin yan, yung tinatawag na pagiging alam sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Siyempre, una dito yung karakter. Sabi niya natin lahat karakter. Sige, kung alam natin yung sitwasyon dito, naiintindihan natin, importante din yung salitang karakter. Yung salitang karakter na yan, yan ba yung magpupulsad sa'yo, maghahatid sa'yo, para magpatuloy, para ikay gumawa, at para ikay patuloy na, makapagpatuloy ng may tagumpay. Kasi marami, wala akong ganitong pananaw sa buhay. Wala akong karakter na kahit na anong mangyari, kahit anong dumating, ay magpapatuloy siyang bumakbang. Magpapatuloy siyang gumawa. Magpapatuloy siyang magbigay ng nararapat ayon sa nais ng Diyos. Sabi mo sa kanya. Kaya wala kayong solusyon. Eh kasi hindi na naiintindihan yung kahalagaan ng mga bagay-bagay. Di mo ba? Di ba? Ang isang malaking problema ng mga Pilipino, bahala na. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, bahala na. Di ba? Kaya yung isang katagang nakalulungkot kung minsan eh. Kapag hindi na, hindi na alam kung paano at anong bunga nito, anong dahilan nito, saan ang galing nito, ang pinagmulan nito. Ang importansya sa kanya, bahala na. Tapos kapag gumagawa na, ang susunod na katwiran ng tao, una, bahala na. Susunod, okay na yan. Nakikita pa ba kayo? Di ba yan yung sakit ng tao? Yung sakit ng Pilipino? Di ba? Bahala na. Ngayon yung nangyari, bumahana. Bahala na eh, bumahana. Nangyari, susunod sasabihin niya, okay na yan. Kaya kapag nagtutugtugan eh, tugtugan. Pag nakatugtog ng bote, sasabihin ng tumutog, okay na yan. Naglinis
sa bahay. Nilinis yung harapan. At pagka walis na sasabihin, okay na yan. Huwag nang linisin mga sulok-sulok. Hello? 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 Tama po ba yun? Hindi. Hindi ba ganun tayo? Pag nagwalis di ba? Ito, walisin to. Walisin. Tapos nakita yung sulok. Kumano no? Okay na yan. Importante itong labas na to. Yung mga sulok-sulok, hindi na. Di ba? Eh, sakit lang. Kaya hindi umuunlad at hindi nagtatagumpay. Dahil imbis na gawin yung pinakamainam, wala. Kaya mabagal yung pagiging proseso ng tagumpay para hindi ating maranasan. Di ba? Hello, nakakarinig pa po ba kayo sa akin? Nakakasabay pa po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpako, walang bahala. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko. Meron akong kaibigan eh. Ang ginawa ko namin, sabi kami ng speaker. Speaker dito. Speaker, ganyan din ko nakahamon na ng speaker ng araw. Eh kaya alam ko, hindi nakataling ganyan. Ang nakalagay mo doon ay bakal. At ang ginawa niya, iniwe-welding niya doon sa classes na yan. Habang niwe-welding niya, sabi ko, Brad, pakikapalan mo yung pag-welding. Sabi niya sa akin, basta, okay na po yan. Sabi ko, kung mahita eh, medyo i-weld mo. Inispat-ispatan niya na eh. Okay na yan, pastor. Sabi niya. Ano, nakalipas ang ilang araw, pwede sa butihan po ng Panginoon. Nalaglag mo yung speaker siya, wala magsakan. Bakit? Eh, ginagawa niya, hindi ba ginawa yung pinakamalitan? Di ba? Amen. Kahit kapag pa kayo naglalaba, ano gusto niyo? Pag naglalaba kayo, di ba? Pag naglalaba kayo, yung makuskus eh, ay okay na ito, yung labas okay na ito. Importante naman yung mga nakikita lang eh. Di ba? Itong mga kwento, ito okay yan. Ito lang kukuskusin yung mga nandito, huwag nagtago naman ito eh. Nakita mo, nanglilimahan dito. Eh kasi ganun yung tao, di ba? Ano? Para lang yun na natulog ka. No? Ngayon pagka gising mo, sabihin sa'yo ng nanay mo, dikit mo na higaan. Ano ginawa mo doon sa higaan? Yung kulang po, ginawa mo, pagkakurang, binalubon mo na lang. Tapos ibinatulog mo sa sulong. Next time! Eh lahat kayo instant eh. Amen? Eh maraming mga tao gusto instant eh. Eh dili mo, magluluto ka. Eh kaysa magluto ka ng maraming pang sangkutsa, bibili ka na ng instant mami. Isang ulog lang yung lutong na yun eh. O kaya, instant yaman. Di ba? Instant yaman. 130 million. Kung gusto mong makuha, instant yaman. Yan gusto mo sa mga tao, yung biglaan. Amen. Ayaw tumaan sa proseso. Gusto nila humahambang lagi. Di ba? Instant yaman. Siyempre, loto. Yan, yung mga sunod-sunod yan eh. Di ba? Pero yung magsumikap, wala. Manayak, meron. Magsumikap, wala. Hello? Hello? Eh, Pastor, tama naman itong tibok ko eh. Kasi po, pag ako'y tumama eh, magbibigay po ako sa church. Papagawa po ako mas napat. Tama nga itong tibok, kaya lang mali pamamaraan. Eh, hindi magtatagumpay kasi nakaasa ka lang dun eh. Amen. Palakpakan niya po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya naiintindihan natin bawat pangyayari na ating pong pinagdadaanan sa buhay. Para at least ay maging progreso yung bawat ginagawa natin. Yung bawat kukumpunihin natin ay magiging progreso talaga. Dahil naiintindihan po natin yung bawat laban upang tayo ay matagumpay sa tulong ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 2, how to live victoriously. Devise ways that will help us to win. Ibig sabihin mo niyan ay kinakailangan na umisip tayo o likha ng mga kaparaanan na tutulong sa atin upang magtagumpay. Napakaganda ng pagkakatagalog niya. Kasi ibig sabihin ng device eh, umisip eh.
o kaya ay lumikha ng mga pamamaraan upang ito yung maging tulong para maranasan yung tagumpay. Eh paano ka magtatagumpay? Hindi ka man nag-iisip. Hindi ka man lang, di ba? Nag-aaral para makagawa ka ng mga bagay na makatutulong sa iyo para magtagumpay. Oo, andyan ang tulong ng Diyos. Pero kinakailangan meron din tayong kaparaanan. Dahil ang sabi ni Paul, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Sabi niya, magagawa ko, magtatagumpay ako, magagawa ko. Dahil sa tulong ng Panginoon. Kinakailangan yung kanyang gawa at yung tulong ng Diyos. Kasi, hindi lahat iaasa natin sa Diyos. Oo, ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, Diyos na maunawain, pero hindi lahat ay dapat na ianan sa Diyos. Yung malamang patibag sa saing, yung Diyos pa paglulutuin mo. Nakakahiya naman na tayo. Eh sabi ng isang miyembro nung araw, dahil yung mga Kristyano nung araw puro mga ice-cream Sabi ko kanyang kasambayan, magluto ko na para pag-uwi natin. May sinaing na tayo. Alam sagot ng isang Kristyano ng baguhan? Ang sagot niya ganito, hindi na kasi pag-uwi natin sigurado may kanin na tayo. Eh, hindi ko pwedeng maging gano'n. Amen. Hello. Importante po ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan po yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 5. Anong sabi ng 2 Timothy? If anyone, sabay-sabay po natin basahin. Ready? Go. Baka mamaya sa magkita ba kaya ayaw ko may PowerPoint Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Go. Ayaw. Diba? Kahit hindi ako malalan, sabi niya, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Hindi mo ba ito magtagumpay isang manlalaro kapag hindi siya sumusunod sa mga patakaran, sa mga pamamaraan, sa mga tuntunin? Eh kung pwede ba naman yan, tatakbo ka ng, lalaban ka ng track and field. Di ba? Ang gagawin mo, maggagamit ng bisikleta. Hello? Magtatagumpay mo ba yun? Hindi! Kasi kinakailangan sumunod ka sa rules. Gumawa ka na sa mga paraan. Kaparaan ang kinakailangan naroon. Hindi mo pwedeng sasali ka sa basketball. Ang gagawin mo kikip-kipin mo yung bola at saka katatak mo na mabilis na mabilis. Amen? Hindi po pwede na maglalaro ka ng basketball nung ilalabas mo yung bola Ang ginawa mo nung ilalabas mo, walang bantay, ikaw yung tumakbo, tsaka lang siyang bigla. Ikaw yung naglabas, kasi ikaw pa rin yung tinira. Pwede po ba yun? May kausap pa po ba ako? May kausap pa po ba ako? Kinakailangan na sumunod sa kaparaan at sa mga kapamaraan para magtagumpay. Kahit ang maglalaro, hindi po pwede magtagumpay. Kapag hindi ka sumusunod sa mga tuntunin, sa mga pamamaraan, sa mga alituntunin. Eh, ang Kristiyano din. Hindi ka po pwede magtagumpay kapag hindi ka sumusunod sa mga alituntunin, sa mga pamamaraan ng Diyos, sa mga tamang gawin at kabutihan. Ngayon, meron po kong 4 na iniwanan sa inyo na pamamaraan para tayo ay matulungang magtagumpay. 4 ways to help us. Number 1, letter A, under po ng number 2, na devise ways that will help us to win. Tandaan po natin yan, huwag niyong kalilimutan. Letter A, ano sabi niya? Ask to God to increase. Amen. Humiling tayo sa Diyos na ang ating pananampalataya ay dagdagan. Dahil hindi tayo po pwede magtagumpay kung ang ating pananampalataya mahina. Kaya ito yung panalangin ng mga apostol. Ang sabi ng Luke chapter 17, verse 5, the apostle said to the Lord, increase our faith. Amen. Ito po yung sinabi ng mga disipulo ng Panginoon sa Kanya. Lord, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Amen. Dahil hindi tayo magtatagumpay kung ang pananampalataya mo, pagtitiwala mo sa Kanya,